bagong flood control project na umano'y substandard at nagpalala ng baha sa dalawang bayan ng Oriental Mindoro. Isiniwala ng kanilang gobernador. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Malacanang nagpabaya raw kaya nagkasakit si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Palacio. Dalawa pang palpak umanong flood control project ang nadiskubre sa Nauan, Oriental Mindoro. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor, natuklas ang may mga pagguho sa mga proyekto sa Barangay San Andres na 420 million pesos pumandit ang kabuang halaga. Ito raw ang dahilan ng mga pagbaha sa mga bayan ng Nauhan at Victoria. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Sinisi ni Senadora Amy Marcos ang mga taong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagkakasakit. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayan na nga Ang payo pa ng senadora sa ipinost niyang video, talikuran na ng Pangulo ang lahat ng nakapaligid sa kanya sa palasyo na anyay mga panggulo lamang. Inanunsyo ng Malacanang na naospital si Pangulong Marcos itong Miyerkules dahil sa diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng large intestine. Ang dalawang pinakamataas na lider ng ating bansa parehong naharap sa reklamong impeachment. Paano kaya ito haharapin ng Senado na tatayong impeachment court? Alamin sa pagtutok si Mav Gonzalez. Ngayong may nakahain na sa Kamara na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at may nagpahayag ng planong sampahan muli ng impeachment si Vice President Sara Duterte, naghahanda na si Senate President Tito Soto sakaling sabay na umabot ito sa Senado na uupong impeachment court. Sana naman wag, dahil nakakaya sa mundo. Nevertheless, paghandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Sabi ni Soto, lalo't mga abogado ang dating humawak sa impeachment trial. May mungkahi na rin siyang schedule para hindi naman mapabayaan ng Senado ang trabaho nitong gumawa ng batas. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian, bagaman tungkulin ng Kongreso ang impeachment proceedings, magiging divisive sa bansa, lalo't dalawang pinakamatataas na opisyal ang ini-impeach. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan. Tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika lang, talaga masisira tayo. Tingin naman niya, walang kredibilidad si dating Congressman Zaldico para tumestigo sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung talagang gusto niyong tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. Hindi pa naman tiyak kung ano ang mangyayari sa ikalawa at ikatlong inihain ng grupong bayan at ilang dating opisyal ng gobyerno na hindi tinanggap ng Office of the Secretary General dahil wala noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Sabi naman ng Makabayan Bloc na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint, titiyakin nila bukas na formal na matatanggap ni Garafil ang impeachment complaint at maisasama ito sa order of business sa sesyon sa hapon. Pero bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara, Agad nirespondehan ng isang pulis sa Taguig ang babaeng ito na sa bangketa na inabutan ng panganganak. Pagdating ng pulis, halos nakalabas na ang ulo ng sanggol. Bagamat wala raw siyang karanasan o training sa pagpapaanak, umalalay siya para maayos sa mailuwal ng ina ang sanggol. Ang kwento ng nanay, papunta na talaga siya ng ospital para magsilang pero napaanak na siya pagdating pa lang sa plaza. Dahil naipit sa traffic ang police mobile, isinakay na lang ng pulis sa tricycle ang mag-ina at nadala naman sa isang lying-in clinic. Bukas maghaharap-harap ang pinakamagagaling na tennis player sa buong mundo. Sa WTA 125 Philippine Women's Open, nagaganapin sa Rizal Memorial Sports Complex Tennis Court. Inaabangan ang pag-smash ni Pinay tennis ace at world number 49 Alex Ayala. Sa qualifying singles draw, unang makakaharap ni Alex ang Russian na si Alina Shareva, na nakaharap na niya sa International Tennis Federation match sa Spain noong 2020. Patay ang 4 na sundalo at sugatan ang isa pa matapos tambangan sa Munay, Lanao del Norte. Tinutugis na ng militar ang anilay may kagagawan ng mga miyembro ng MAUTE. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagluluksa ang mga sundalo at kaanak ng 4 na sundalong nasawi sa pananambang sa Munay, Lanao del Norte nitong umaga ng Biyernes.
Ayon sa Joint Task Force Zampelan, nasa sasakyan ang mga biktima ng tambangan. Nagsasagawa noon ng community support program ang mga sundalo sa barangay Lilindi. Kwento ng isa sa mga naulila, nung tambangan ang mga sundalo, mamamalengke dapat sila at hindi naka-uniforme. Unfair ba nga they are helping as they are serving as military, they are serving their best, they are doing their job, their service. Nga angan at abo nga amo sila. Siyempre ma'am, sakit din. Kinundena ng Philippine Army ang pag-atake na sinisi nila sa Dawla Islamiyah Maute Group. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, gumaganti raw ang grupo para makubkob ang lugar kung saan may programa ang mga sundalo. Tingnan. Nang una ko pong na-notice, bukod sa WhatsApp, yung pagkakagawa ng disenyong ito. Pag tinitingnan ko nga po, nagugulat ako. Palpak at perwisyo ang tawag ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor sa dalawang flood control project na ininspeksyon niya kahapon sa Barangay San Andres sa Nauhan, Oriental Mindoro. Hawak ni Dolor ang kopya ng litrato ng umunoy plano para sa road, dike and esplanade sa mag-asawang Tubig River. Hindi na nga raw sinunod ang plano, sira pa ang bahagi nito at maikli pa ang sheet piles ng sukatin. Kaya raw lalong binaha kamakailan ng ilang lugar sa mga bayan ng Victoria at Nauhan. Ayon sa disenyo ng DPWH, una muna ang sheet piles, pagkatapos ng sheet piles, saka ilalagay. Yun, ang tawag nila doon ay ito, foundation fill doon sa ilalim. Ang tawag nila dyan, geotextile, pampatibay dapat. Ang problema, kitang-kita nyo naman, salit na nasa loob, nasa labas. Ito yan ha, hindi tayo nagawa niyan. Ayon sa contract agreement sa DPWH website, February 11, 2023 sinimula ng dalawang proyekto. Ang isa ay natapos umano ng February 5, 2024. Ang isa naman, December 10, 2023 ang completion date. Ang nakakapagtaka lang po, dalawang stretch, may 200 milyon ang isa, sabay ini-award, sabay binigyan ng notice of commencement, sabay din dapat nagpanimula. Pero dapat magkaibang kontratista dahil dalawang magkaibang proyekto, pero iisa po ang kontratista. Ang kumpanyang Nubig 4J ang kontratista ng parehong flood control project na ininspeksyon ni Dolor. Pinuntahan namin ang kanilang address na nakalista sa mga dokumento ng DPWH pero sarado ang opisina at wala kaming inabutang tao. Kinausap na raw ni Dolor ang mga taga DPWH Mimaropa at DPWH Oriental Mindoro District Engineering Office. Guys, tulungan niyo ko. Ano bang kanta to? Yeah! Ang hint na ibinigay ni Kendall Gray sa kanyang tita Daphne Ramores, kanta raw ito ng isang girl group at pink ang lyrics ng kanta sa isang music streaming app.